Update sa presyo ng mga produktong petrolyo ating pag-uusapan kasama si Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad ng Department of Energy. Director Abad, magandang tanghali po. Ma'am Ninya, magandang tanghali po sa inyong programa sa ating mga kababayan. O eto po, good and bad news. May namumuro daw pong rollback at price hike sa produktong petrolyo sa linggong ito. Nasa magkano po ang inaasahang rollback at price hike ng ating mga kababayan at motorista? Ang atin may decrease tayo sa gasoline. Yan ho'y inaabangan hanggang siguro mga 90 centavo to 1 peso. Meron ho tayong increase naman ho sa diesel around 60 centavo per liter ho, at kerosene around 80 centavo per liter. Okay. Sorry po, pakiulit. Increase sa gasolina, decrease. Decrease ho sa gasolina around 90 to 1 peso per liter. Pero increase ho sa decrease sa gasolina, increase naman ho tayo sa diesel and kerosene. Ayun, para malinaw lang po, decrease, bababa ang presyo ng gasolina, 90 centavos to 1 peso per liter, and increase sa diesel ng 60 centavos per liter or 80 centavos per liter pag kerosene. Tama po? Opo, tama ho. Director Abad, ano po ba yung dahilan ng price adjustments na ito sa presyo ng produktong petrolyo? Ang latest ko kasi na disappointing report ho na nakakaapekto ho on a short term dito sa prices ng petroleum products ay itong Sunday ho. Disappointing ho ang naging report kasi si OPEC Plus nag-agree na naman to extend dalawang aspeto ho ang kanilang agreement. In-extend ho nila yung nauna nilang cut na around 3.66 million barrels per day from June now, this year, up to the end of 2025. So, ibig sabihin, itong cut na to na nauna nang in-implement way back 2022, no? Mga September 2022, ayaw pa rin talaga nilang ibalik sa market. And that is around 3.66 million barrels per day. If you notice, ngayon hong latest, mayroon ho silang in-implement this year na 2.2. Yung first quarter ng taon na to, nagdagdag sila ng 2.2 million barrels per day na additional production cut. At ito din ho ay in-extend din nila from June sana, ngayon na sanang month ang end sana ng cut na yan. But disappointingly, in-extend na naman nila by end of September 2024. So, all in all, nasa almost 5.86 million barrels so ang production cut ng OPEC Plus. At, hindi na tayo sigurado kung ito'y ibabalik. Ang sabi lang naman nila, may konting positive report naman na ginawa. Sabi nila, they will gradually phase out yung 2.2 lang from October to September 2025. Pero ano pa yan ha? Kung na-extend nga yung production cut na 2.2 million barrels, sana sa June na yung end, in-extend nilang September, yung pangako nila na by October hanggang September 2025, unti-unti nilang ibabalik yung 2.2 million. Hindi ho tayo sigurado dyan. Dahil nga dyan, ang analysis ho ng mga reports is that tuloy ho yung fundamental support sa prices over the next several months dahil nga hindi talaga binabalik ng OPEC Plus yung kanyang production cut. Despite the fact na nag-i-increase yung non-OPEC, no? Tinatry ng non-OPEC na makabawi pero hindi rin enough dun sa around 5.7% sa global supply ang tinanggal na ng OPEC Plus.
Sir, para po sa mga ordinaryong mamamayan, maaari niyo po bang ipaliwanag kung paano yung mga key factors at kung paano ito nagkakaroon ng effect sa pagkakaiba-iba sa price adjustments ng iba't ibang produktong petrolyo? Kasi dati isang price increase lang, isang price decrease, pare-pareho. Ngayon po, minsan diesel, minsan gas. Ma'am Ninya, napakahirap ko kung per product. Ang binabantayan ho talaga natin ay yung crude oil. Sa per product, may tendency na ho talaga magkaganyan. Lalo na, kasi ngayon, ang sabi nga natin, yung ginawa ho ng production cut na 2.2 million na yan, is gustong i-even out ng OPEC Plus yung supply and demand on the global market. Kaya nung end of March, nasa 102 million barrels yung demand at ganun din halos ho ang supply. So, ibig sabihin, marami ko ng beses na sinabi to, ang sitwasyon na yan is very tight and very volatile. Ibig sabihin, and on a weekly basis, pwede yung increase, pwede yung dumikrease. Depende ho sa mga reports na nakaka-apekto sa oil. Dahil nga very tight ho, 102 ang million barrels per day ang supply, 102 million barrels ang demand. So ngayon may swing ho na nangyari dahil dito sa report, kaya may increase tayo nakita na konti dun sa diesel and kerosene. Itong gasolina will be expecting in the coming days baka din ho mag-increase ho tayo. Dahil nga ang epekto ho nitong recent OPEC Plus decision ay magkaroon ho ng support doon sa oil. Please note na ang projection ho ng Global Platts, ng McKinsey ay magre-range ho talaga ang crude oil from $80 per barrel to around 90. So ngayon ho nasa almost 83 to 84 per barrel ho tayo. So palagi ho dyan yung range. So pwedeng bumaba ng konti, pero most likely din ho, pwede din umingcrease kasi very tight ho talaga ang supply demand. Halos pareho ho ngayon. Wala hong oversupply, wala din naman hong undersupply. So the price will swing on a weekly basis. Apo, Director Abad, nabanggit mo na walang oversupply and walang undersupply. Pero ano po ba yung nagiging ang projection natin in the coming weeks? Nakikita po ba natin na dadami yung tataas o bababa yung demand at supply para sa medyo produktong napakahirap petrol? po natin i-predict, kasi sabi nga natin, it can swing on both ways, ngayon ang prevailing ho na report ngayon na disappointing sa market, yung sentiment ng market, ay itong latest na OPEC Plus extended yung production cut nila. Wala ho tayo namang mahirap po tayo mag-speculate kung meron hong babawing supply. US is really trying hard to compensate. Siya ho ang tinitingnan na posible hong magkaroon ng malakihang supply from 12 million. In-expect na sana umabot ng 13 million barrels per day ang kanyang supply by end of this year. Pero other than that, medyo hindi ho tayo sigurado kung mayroon pa hong kakayaning additional supply. And we're looking at the demand side naman, kung meron hong bababang economic activity gaya nung nangyari nung nakaraang almost 4 weeks na rollback, yun naman ay dala lang ng recent report ng IMF na ang gross domestic product ng China was downgraded from 5.2% to 4.6%. Dahil doon nagkaroon mo ng agaran kaagad na effect ng mga rollback, at saka yung ni-report na inflation rate napakataas pa rin sa US, at yung job growth nila disappointing, but that was on the first week of May. Again, kung ano ho ang magiging prevailing reports of the week, yun ho ang tingin namin na makaka-apekto, lalo na yung weekly swing ng prices, either positive or negative. Alright sir, mensahe nyo na lang po at paalala sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon. Well, ang maganda ngayon, Ma'am Ninya, dahil ang range ho ng ating price, kasi even out ho ang supply-demand,
medyo may pagka-stable ho ang price at $80 to $90. So, we'll not be expecting na malalakihang biglaang increase or at the same time malalakihang biglaang decrease, no. There might be some changes on a weekly basis sa price, but these are relatively on small portions, no, ng per liter na increases or decreases. So yun ho ang maganda ngayon. I hope wala hong ibang fundamental cost na naman na malakihang effect, just like yung additional production cut. Sana hindi mag-declare ang OPEC Plus ng additional production cut at wala naman ho yung horizon, wala on the horizon. At saka itong conflict sa Middle East, sana hindi lumala. So far ngayon, may pinag-uusapang peace talk or ceasefire. So maganda ho yan, sana hindi ho magbago. At yan naman ho ang maganda ngayon at hindi ho tayo makaka-experience ng malalakihang increases or malalakihang decreases. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad ng Department of Energy.